Magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Pawang mga may init na salita ang binitiwan ni Jesus sa mga eskriba at pariseyo nang makita niya kung papaano ang mga taong tulad nila ay may ibang saloobin sa pagsunod sa kautusan. Mas pinahahalagahan nila ang maparangalan at makaupo sa upuang pandangal. Oo nga't maganda ang kanilang mga utos. Ngunit iba naman ang pinahihiwatig ng kanilang mga gawa. Bilang mga Kristiyano, suriin natin ang ating mga saloobin lalo na sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa mga batas. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ito ba'y isang pakitang tao lamang? O dahil alam nating mabuti ito at may napapaloob na karunungan sa pagsunod dito? At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay walang iba kundi ang ating butihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Magsitayo ang lahat.
Viva la Virgen! Viva! Viva Pong Jesus Nazareno! Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Wini-welcome po natin ang pagdating ng imahe ng Pong Jesus Nazareno sa tahanan ng Mahal na Birhen ng Soledad. Tayo po ngayon ay nasa 31 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
Ama naming makapangyarihan, ang paglingkurang ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pinagbantaan ng Panginoon ang mga punong relihiyoso ng Israel sapagkat nangangaral sila sa ngalan ng Panginoon. Subalit, hindi naman nila sinusunod ang kanyang mga salita. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita, sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin, at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba isa ang ating Ama, at ito'y ang isang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap ang mga gawain na magpapatanyag. Iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol
sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y Si Apostol Pablo ang halimbawa ng isang tunay at mabuting guro para sa mga Kristiyano. Katulad ng isang butihing ina sa kanyang mga anak, itinuro ni Pablo ang ebanghelyo sa mga taga-Tesalonika at sinikap niyang hindi maging pabigat sa kanila. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalagan namin aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati sa aming buhay ay ihahandog namin. Kung kakailanganin, lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal, araw-gabi, para hindi kami maging pasanin ninuman. Samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming pinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap nyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at tinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Para po sa mga bisita, mga pumunta po dito upang masilayan ang imahe ng Poong Nazareno, ay isa po ng 13 barangay ng parokya at kasama ang mga lingkod, bayan, mga barangay, SK Sangguniang Kabataan. Welcome po dito sa San Nicolas District, dito po sa Hamba, sa tahanan ng Mahal na Birhen ng Soledad. Soledad Club po para sa lahat. Bigyan ko lang po ng kaunting background, no, kasi nauna pong dumating kahapon ang Mahal na Birhen ng Loreto. No, yan po yung imahin. Yan po yung galing doon sa Sampaloc, doon po malapit sa Ligarda. Ito ay bahagi ng kanilang paghahanda para sa pag-declare ng simbahan na National Shrine o Archdiocesan Shrine ng Our Lady of Loreto. At ngayon naman, dumating po ang imahin mula sa Quiapo, ang Poong Jesus Nazareno. Ang Mahal na Birhen ng Loreto ay, yung Loreto po ay isang lugar. No? Ito po ay matatagpuan sa Italy. At doon po kasi ay ipinaalala yung tagpo, no? Yung lugar kung saan nagtagpo o nagpakita ang anghel sa Mahal na Birhen upang ipahayag ang kanyang magiging misyon, ang maging ina ng anak ng Diyos. Yung tahanan po ng Mahal na Birhen, na kung saan yun din po yung pinaglalagakan, yung totoong bahay po, no, ng Mahal na Birhen noon na matatagpuan sa Nazareth, mas malaki pa po itong simbahan natin. Kung tutuusin po, no? Napakaliit na bahay ng Mahal na Birhen, kung kaya ito po rin ay pinahalagahan dahil nga doon sa tahanan, doon nangyari ang pagpapahayag
ng mabuting balita. Huwag na natin palakihin ang simbahang ito. Mas mapipil natin. Mas mapipil natin yung salita ng Diyos. At sana, nawa, kahit ganito kaliit ang tahanan ng Mahal na Birhen ng Solidad dito sa Kamba, ay magdulot ito ng ginhawa, magdulot ito ng kapayapaan sa mga nagpupunta dito. Makatagpo nawa tayo ng kapayapaan at kapanatagan sa atin po mga gawain. Kaya kahit napaka-busy ng paligid ng simbahan, busy lahat sa pagtatrabaho, sa mga kung ano man mga gawain, sana matagpuan din natin dito ang salita ng Diyos. At ang Mahal na Birhen ay nagiging tapat sa kanyang misyon na ipakilala ang kanyang nag-iisang anak. Hindi yung kanyang pagiging ina ng Diyos, hindi yung kanyang pagiging pinili para maging reyna ng langit, kundi nakatuon pa rin ang kanya pong misyon na mailapit ang mga tao sa Nazareno. Siya, kaya nga lagi niya sinasabi, pakinggan ninyo siya. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, makinig ka sa Nazareno. Sa iba na hindi sanay sa Nazareno, Jesucristo, Jesus Christ, siya ang dapat natin pakinggan. Kahit na nagpapahayag ang Mahal na Birhen, nag-aaparisyon ang Mahal na Birhen, ang nilalaman pa rin ng kanyang mensahe ay makinig at sumunod tayo sa kanyang anak, si Jesucristo. Malinaw po? Kaya ngayon, pakinggan natin ang salita ng Poong Jesus Nazareno sa ipinahayag na mabuting balita sa linggong ito. Sakto rin naman sa kanyang pagdalaw, sana po ito yung mas mamayani sa atin. Bagaman gusto po ninyo na mahawakan, maibulong sa kanya ang mga dalangin ninyo, mamaya pupunasan ninyo ng panyo, kasi yun yung paraan ng debosyon ng mga deboto, expression ng kanilang debosyon, pero higit doon ay ang kanyang itinuturo sa atin. Malinaw po ba? Yan. Sabi ni Jesus, ilagay muna natin yung ating sarili sa iskriba at mga pariseyo. Okay? Yung mga iskriba at mga pariseyo, sila po yung mga inatasan, mga itinalaga. Sabi na, itinalaga din ng Diyos para magturo ng kautusan. Sila yung may authority. Malinaw po ba yon? Sila yon. Ina-acknowledge din po yan ni Jesus. Kaya nga ang sabi dito, ang mga iskriba at mga pariseyo, kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Hindi yun inaalis ni Jesus. Hindi yun sinasaklawan. Ginagalang yan ni Jesus. Pero ang sabi niya, sa kanyang mga alagad at mga taong sumusunod sa kanya, gawin ninyo yung itinuturo nila. Gawin ninyo. Tama yun. Pero, huwag niyong tutularan ang kanilang ginagawa. So bilang iskriba at pariseyo, kung ilalagay natin sarili, anong pakiramdam? Kapag nandito tayo, nagtitipon-tipon tayo, nagsasalita ang Nazareno, ay pakinggan ninyo ang sinasabi ni Father Douglas. Pero wag niyong gagawin yung ginagawa niya. Ibig sabihin, medyo hindi natutuwa si Jesus sa lifestyle, sa pamumuhay nitong mga iskriba at pariseyo dahil hindi sila nagiging tapat sa kanilang mga tungkulin. Tama yung kanilang sinasabi, pero yung kanilang ginagawa, mali. Kaya nga sabi dito, ano bang ginagawa ng mga iskriba at pariseyo? Sabi dito, mahilig lang silang magpakitang tao. Mahilig silang magbitbit, o kaya nagbibigkis ng maraming dalahin, pero hindi sila nagpapasan, ipinapapasan sa iba. Nilalaparan yung mga pilakterya. Yung pilakterya, sabihin nyo nga, pilakterya.
Yan po yung parang nilalagay dito ng mga Hudyo. Nandyan nasa loob niyan yung pinaka-utos ng Diyos. No? Yung, listen, O Israel, I am the Lord your God, I am alone. Ako lang ang Panginoon mong Diyos. Nandyan niya nilalaman. So, nilalaparan nila para makita ng mga tao. Yan, pakitang tao lang. Yung mga damit nila, yung laylayan, no, parang mapansin ng mga tao, uy, dumarating na, uy, ang ganda ng damit. Mayroon pa yung mga, no, sabi dito, may mga palawit para yung parang naririnig yung kumakalinsing, uy, yan na sila. No? Ganun yung ginagawa. No? Yung iba naman, sabi, mahilig sila sa mga upuang pandangal, sa mga piging. Gusto nila pinapupugayan sila sa mga liwasang bayan. Imagine nyo ba yun? Sabi ko kanina, kung tayo yung iskriba at pareseyo, anong mararamdaman nyo? Sakit yun, no? Parang napapahiya tayo. Kung may ego tayo at yung pride natin, grabe naman to sa Jesus kung makapagsalita, no? Pinapahiya tayo nito. Pero ito po ay isang paalala na ibinibigay ng poong Jesus Nazareno. Hindi lang sa mga iskriba at pariseo, kahit sa atin po sa panahon natin ngayon. Hindi lang tayo po pwedeng magaling magsalita, kundi dapat nagtutugma sa gawa. Tungkulin nating lahat ang sumunod sa batas. Sa mga dito po, salamat po sa pagdalo, no, sa mga barangay chairman, chairwoman, elected, re-elected, mga kagawad. Salamat po sa pagpunta dito. Pero katulad niyo po, ang simbahan, ako bilang pari, ay lingkod na itinalaga ng Diyos. Pinili at ginusto ng Diyos na kayo po ay ma-re-elect o ma-elect sa anumang paraan. No? Kung paano man kayo pinili ng mga tao, naniniwala ako, ginusto ng Diyos na kayo ay nandiyan. Hindi ko alam kung kaya kayo inilagay ng Diyos ay dahil mayroon kayong pagsubok na pagdadaanan o ang barangay ang susubukin sa inyong paglilingkod. Ganon din sa akin. No? Nilagay ako dito para sa isang hamon, sa isang misyon, maaring pagsubok din. Hindi parusa ha, mga barangay, hindi parusa ha, kundi pagsubok. Para tayo mas matuto, mas lumago o mag-mature sa atin pong paglilingkod. Malinaw po ba? Pero katulad po ninyo, pinapaalala din ni Jesus, hindi tayo pwedeng sa salita lang. Kundi, dapat pati sa gawa. Di lang tayo magaling magsalita, patunayan din natin, mahusay din tayong kumilos. Ay, mahirap ba? Mahirap, no? O bilang pare, mahirap. Kasi lahat kayo nakatingin. Lahat kayo lahat kayo nakikinig. No? Hindi lang dito nagtatapos. No? Kahit nga sa buong mundo, napapanood tayo ngayon. May online tayo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Minsan po, mahirap din. No? Kasi dahil ngayon, nauso nung simula nung lockdown, nauso ang mga online, minsan magugulat ka na lang, kahit nasa park ako o nasa kainan, biglang may lalapit, Father, ikaw si Father Badong, di ba? Minsan yung bang nagkakatuwaan kami ng mga kaibigan ko, no? Kakainan kami, biglang may, di ba po kayo yung taga Quiapo? Buti na lang, hindi ako nagmumura nung oras na yon. Yung ganun, nakukuha niya po. Meron tayong responsibilidad. Kailangan natin pag-ingatan.
Kasi mahirap po yung masabi, puro salita lang yan eh. Pero pag tinignan mo yung Facebook niyan, ano ang nakapost? Mga sexy ba? Mga pasosyal ba? Hindi madali ito, no? Sa mga re-elected at elected, hindi magiging madali ito. Akala nyo masarap yung may pangalan? May kaakibat na responsibilidad yan. Hindi na po pwede yung dating ginagawa ko na pwede akong magbar nung hindi pa po ako pare, no? Pwede akong magbar, pwede akong kung saan pumunta kasi malaya, wala namang nakakakilala sa akin. Hindi na po pwede ngayon yun. Kasi paano kung magpipreach? Paano kung magsasabi? Paano kayo maniniwala sa sasabihin ko? Although ang dami ngayong self-proclaim na influencer. Magaling lang magsalita, nakabasa lang, yan na. At kung maka-advise, wagas. All-knowing na. Na-elect lang, kala mo kung sino nang may alam sa batas. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang ganun. Di ba, no? Nire-real talk lang tayo na Jesus, no? Kasi nga paalala ito sa atin lahat, no? Kala nyo kami lang, mga magulang, ano kayo? Ha? Sa mga magulang po, no? Kasi may authority din kayo. Ipinagkaloob yan ng Diyos sa inyo. Di ba minsan parang, naiisip nyo ba, bakit hindi kayo ginagaya ng mga, o kaya, bakit hindi kayo, iba kasi yung ano, no? Yung mga anak ninyo, hindi nyo nai-impluensyahan. Naisip nyo ba? Mga lolo't lola. Huh? Kasi minsan dito, yung mga bata dito, mga matatanda, minumura ng mga bata eh. Mumurahin din naman. So, nagmumurahan lang. Paano kasi natin sasabihan yung mga kabataan ngayon o sa mga magulang? Paano nyo sasabihin yung mga kabataan? Yung anak mo, o anak ha, huwag kang babaero. Eh, ikaw may babae. Paano mo sasabihan bilang magulang, paano mo papayuan yung mga anak o anak, mag-aral ka munang mabuti ha? O ikaw nga, kung kanino ko kung makakangkang ka eh. Yung kredibilidad, importante yun eh. Wala tayong karapatang magsalita kung hindi natin ito kayang gawin. Bagamat, paalala lagi, sabi nga ni Jesus, tama yung sinasabi nila, sundin ninyo. And nasa sa inyo kung gagayahin nyo yung mali o babaguhin ninyo. Nakakalungkot po. Mas nakikinig yung mga kabataan sa mga nagsasalita sa social media kaysa sa mga magulang. Kasi yung mga magulang, nawawala yung credibility para maging magulang. Hoy anak, ha? Ikaw sira ulo ka, huwag kang iinom ha. Pero ito matagay. Lasing. Pag umuwi, lasing, magmumura, magwawala. Tapos sasabihin mo yung anak mong lalaki, huwag kang magbabarkada, huwag kang mag-iinom. Wala kang karapatan kung gano'n. Kasi wala kang kredibilidad. Na tayo, lalo na sa pare. Hindi ko alam kung may mga karanasan kayo na dahil sa pare, dahil sa amin, lumayo na ng simbahan kasi na-iskandalo. Kasi sa bade, magaling lang mag-sermon yan pero tinan mo. Mga ihos. Sundin nyo yung mga ihos mamaya. Pero yung gagayahin. Mga babaero yan. Mga nakasama ko kasi yan ng 7 years. Kaya medyo kakulitan ko na yung mga yan. No? Pero yun yung isang, alam nyo, mahirap din yun. No? Nung nasa Quiapo ako, mahirap pasunurin yung mga deboto kung hindi nila ako nakakasama. 7 years sa traslasyon na yan, ay nako. Doon naubos yata yung buhok ko eh. Dati makapal, kimpi pa ako dati, no? Mahawi-hawi, ganun.
Pero dahil kay Richard, nauubos. So, di ba? Napakahalaga. Sana mabigyan natin, maibalik natin sa bawat isa, no? Yung palabra de honor, mabigyan mo ng values yan. O value o halaga. Palabra de honor, delikadesa. Kaya nga, hindi lahat pinupost. Lalo na kung alam mong ikaw ay merong katungkulan. Sa mga nagsisimba, lagi kong sinasabi, sa mga naglilingkod dito, no? Nakikita nila, nakabelo kayo ngayon, di ba, no? Kabelo. Pero pag nakita mo yung post, chismisan ng chismisan. Paano natin mai-invite? Tala, magsimba kayo, magsimba kayo. Paglinggo ka lang mabait. So, importante po, no? Importante yung nahihirapan tayo, pero hindi naman imposible na maipakita natin sa ating gawa yung mga sinasabi natin. At aasahan natin po, no, sa mga lingkod barangay, yung inyong mga matatamis na pangako. Kakayanin nyo naman yan, ha? Kakayanin nyo. Kaya nyo tuparin yan. Basta magdasal lang kayo. Humingi lang kayo ng tulong, nandyan ang mahal na Birhen, nandyan ang Poong Jesus Nazareno, para magawa po ninyo ng may katapatan ang ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin natin na linisin ang ating mga saloobin upang mapaglingkuran natin ang ating kapwa ayon sa kalooban at turo ni Jesus. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging taos-puso nawa ang paglilingkod nila sa sambayanan at huwag nawa silang masilaw sa karangyaan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway patnubayan sila upang buong katapatan at katarungan nilang pamunuan at paglingkuran ng ating bayan at talikuran ang mga pakitang taong gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga alagad ng batas, mga abogado at hukom, ibatay nawa nila ang hustisya sa habag at pagmamalasakit ng Diyos upang mabigyan ng tunay na katarungan ang mga biktima ng karahasan at iba pang mga krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kriminal, mga magnanakaw, terorista at mga itinakwil ng lipunan, hipuin nawa sila ng Espiritu ng Diyos upang makaramdam sila ng habag at tungungin ang landas ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Isama din natin sa ating panalangin ang mga maglilingkod sa ating pong mga barangay. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga agarang paggaling ng mga may sakit. Ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manaming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinapala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami at lubos mong dugay. O Jesus, naming mahal, niligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, e hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabihak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalalay
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo muna ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagpakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Berenang Soledad, mahal kita. Amen. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halihang magbigay ng payo sa kalooban ng tulong po ninyo. At siyang kailangan sa pagtatuloy ng ating simbahan. Ang pagtipon nito, nabiyayang tunay, kaya ng soledad, siyang magbibigay. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halihang magbigay ng ayon sa kalooban ng tulong po ninyo. At siyang kailangan sa pagtatuloy ng ating simbahan. Ang pagtipon nito, nabiyayang tunay, dala ng soledad, siyang magbibigay. Tulong po ninyo, at siyang kailangan sa pagtatuloy ng ating simbahan. Ang pagtipon nito, nabiyayang tunay, dala ng soledad, siyang Amin po muna ng pagdasal ng mga kaluluwa. Tayo po ang lahat. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ng mga yumao natin mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Si Kristo mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal.
Ama naming mapagmahal, inihabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang mga pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Maupo muna po sandali. Lahat po ng mga ka-birthday ko sa buwan ng November, inaanyayahan po na pumunta sa harapan para sa espesyal na panalangin at pagbabasbas. Mga November celebrant o celebrators. Sige lang po, usog lang po. Pasok lang mga suki, pasok. Pasok kayo. Ikaw kasya. Diyos ng sannilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasan nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sige po. Sa mga magsisimba po sa November 19, invited po kayo. Okay. Linggo yon, no? Linggo yon. Kaya pag hindi kayo nagsimba, hindi kayo invited. At sa pagkakataong ito, sana po ay bigyan niyo pa ako ng mahaba-habang oras, no? Dahil ito po ay alay ko rin bilang pasasalamat sa mapayapa at maayos na barangay election, no? Nais ko pong tawagin ang barangay 269, si re-elect Chairman Jerwin Prevandos. Barangay 270, re-elect Chairwoman Adora Yusero. Barangay 272, elected bago po, no? Chairwoman Malin Bautista. Barangay 273, elected Chairman Ray Estanyo. Barangay 274, elected Chairman Ronald Dicena. Barangay 275, elected Chairman Baldo Narito. Barangay 276, re-elected Chairwoman Lovely Nieto. Barangay 283, re-elected Chairman Nino Antonio Magno. Barangay 284, re-elected Chairman Melchor Garin. Barangay 285, re-elected Chairman Richmond Liu. Barangay 286, re-elected Chairman Abet Loresto.
Kasama po lahat ng mga kagawad at yung mga barangay SK chairman and SK kagawad. Pwede po, pasok po. Yung mga chairman, chairwoman. Usog na lang po. Oh. Pasok mga suki. Pasok. Sige po. Solidad Club para sa mga maglilingkod sa barangay po. At samahan niyo po ako na ipagdasal sila para sa kanilang gagawin na paglilingkod sa barangay. Ama naming makapangyarihan, Panginoon na nagtatalaga at pumipili sa mga lingkod para sa iyong bayan. Umiilim po kami ngayon na inyong basbasan ang mga kapatid naming ito na nahalal upang maglingkod sa bawat barangay na nasasakupan ng aming pong parokya. Iniling ko po sa inyo na bigyan nyo sila ng katatagan sa paglilingkod, kalakasan ng pangangatawan, at kalinawan ng kanilang pag-iisip at pag-unawa sa mga desisyon na kanila pong gagawin at gagampanan sa mga barangay. Ingatan nyo po sila, ilayo nyo po sila sa anumang mga tukso at mga pagsubok ay kanila nawa itong malampasan. Ganon din po para sa kanilang mga pamilya, tulungan niyo po sila at biyayaan sa kanilang mga pangangailangan. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Muli po, Solidad Club para sa ating mga lingkod barangay. At sana po sa ano bang sasabihin ko sa inyo? Sana po ay hayaan nyo pa rin po na makatulong po ang simbahan sa inyo pong paglilingkod. Alam ko po na hindi ko po saklaw na yung inyong mga gagawing desisyon sa barangay, pero handa po ang simbahan na tumulong at ngayon pa lang napapasalamat din kami sa inyo pong pagsuporta din sa mga gawain po ng simbahan. At ang magagawa namin, ipagdasal kayo sa inyo pong termino at ituloy nyo ang mga nagawang mabuti at i-improve pa ang inyo pong mga paglilingkod sa barangay. Congratulations po. And the winner. Sige po. At konting announcement na lang po. Meron pong available na panyo sa labas. No? Meron po itong larawan ng Nazareno at ng Birhen ng Solidad. Meron din pong panalangin na po pwede niyo pong gamitin. Pamay na lang po. Code 1105. Oh, hindi. Meron po dyan, pero donation lang po kung ano yung may bigay nyo at gagamitin po ito sa pagwagayway. Pwede rin gamitin sa pagpahid mamaya sa Nazareno para sa mga may sakit. No? At sa prosesyon po, nagaganapin mamaya pagkatapos ng 6 p.m. na misa. Kung dadaanan po yung inyong lugar, sana po ay maglagay kayo ng kandila no? Sa labas ng inyong mga tahanan at magwagayway po ng panyo bilang pagpapahayag natin ng pagkilala sa poong Jesus Nazareno bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Donation lang po, no? Bukas po ang schedule, may misa tayo ng 6 a.m. Hindi po kasi regular na may 6 a.m., no? Pero bukas, habang naririto ang Nazareno at ang Mahal na Birhen ng Loreto, ang misa naman natin sa gabi, 6 p.m. ay gaganapin po sa Barangay 268
doon po sa Muel Divisoria, Tabora Street. Ano ba? Muele. Alam nyo na, no? Tabora Street sa San Nicolas, doon po sa may tulay sa likod ng Divisoria Mall. So sana po ay makapiling namin kayo doon. Samahan po natin na maghatid din ng grasya doon sa mga nasasakupan din sa area na yon. Sa Tuesday naman, November 7, ang area po ay sa Barangay 272, doon po sa may Delpan Street, facing Peñarubia Street, yan, San Nicolas. Malapit po sa may Binondo Minium. So 6 p.m. din po yon. So, at naririto po ang imahin. Anytime, pwede nyo pong puntahan, bisitahin, manahimik, magdasal. At yan, habang naririto po hanggang Miyerkules po, mananatili dito ang Nazareno. Okay? Ano pa ba? Salamat po sa pamunuan ng Minor Basilica of the Black Nazarene o National Shrine of the Black Nazarene sa pahintulot na madalaw tayo ng replika ng Nazareno bago pa man po ang pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno o yung Traslasyon 2024. Okay. Salamat po. Magsitayo na ang lahat. At igagay po kayo ng mga ihos para sa pila o yung flow ng sa mga gusto pong humalik o humawak, no, sa mahal na Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva poong Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! Nuestro Padre Jesús Nazareno,